Maraming tao ang nangangarap na maging isang mayaman, ngunit ang iba, pagkatapos makaahon sa kahirapan, ay nalilimutang tumingin sa pinanggalingan. Nagiging mapagmataas at ang ibang tao ay tinatapakan. Ikaw, may kakilala ka ba na nagbago ang ugali nang dahil sa pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Matagal nang nasa ibang bansa ang asawa ni Madam Veronica dahil naroon ang trabaho nito. Marami itong negosyo sa ibang bansa at talagang limpak-limpak kung kumita ng pera. Kaya simula noon ay siya na lamang mag-isa ang nagpalaki sa nag-iisa nilang anak na si Carlo. Anak, gusto kong mayaman ang mapangasawa mo para alam kong mahal ka rin niya at hindi lang pera ang habol niya sa'yo. Nakangiting paalala ni Veronica sa kanyang anak. Napapakamot naman ang binata dahil wala pa naman sa kanyang isipan ang ganitong mga bagay. Mami naman, wala pa naman po sa isip ko ang magkaroon ng asawa. Siguro magfo-focus po muna ako sa aking pag-aaral. Natatawang sagot ni Carlo. Talagang palagi na lamang itong sinasabi ng babae sa kanyang anak. Ayaw na ayaw kasi ni Veronica na mapunta si Carlo sa isang mahirap na dalaga. Kinabukasan ay nilapitan ni Aling Sena ang kanyang among babae. Halos 10 taon na itong katulong sa mayamang pamilya, ngunit balak na nitong umalis sa trabaho para magpahinga. Ma'am Veronica, gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na tumatanda na po ako. Pakiramdam ko po sa aking sarili ay nangihina na po ang aking katawan. Baka po umalis na ako sa aking trabaho, pero wag po kayong mag-alala. Ipapalit ko po ang aking anak. Malungkot na sabi ni Aling Sena. Malungkot din naman ang babae dahil sanay na siya na ang matandang ito ang kanilang katulong. Mapagkakatiwalaan at higit sa lahat ay sobrang sipag. Ito na rin ang katulong niya sa pagpapalaki kay Carlo, kaya parang ikalawang magulang na ito ng kanyang anak. Naiintindihan ko po, Aling Sena, pero tiyak ko po na malulungkot si Carlo kapag nalaman niya ang bagay na ito, sagot ni Veronica. Alam ko naman na mangyayari yun. Malayo ang aming tirahan, kaya hindi ako basta-basta makakabisita sa inyo. Ayaw ko na magpaalam kay Carlo dahil tiyak kong pipigilan niya ako. Malungkot na sabi ni Aling Sena. Agad inimpake ng matanda ang kanyang mga kagamitan upang umuwi na sa kanilang probinsya. Sa pag-uwi ni Carlo galing sa eskwelahan ay tinatawag niya si Aling Sena. Nay, pwede bang makikiluto po ako ng ulam? Nagugutom na po kasi ako eh. Tawag ni Carlo. Ngunit walang sumasagot sa kanyang sinasabi at nananatiling tahimik ang paligid. Maya-maya lamang ay nakita niya ang kanyang ina. Mami, nasaan na po si Nanay Sena? Kanina ko po siyang hinahanap. Nagtatakang tanong ni Carlo. Tila malungkot naman ang mukha ni Veronica nang sagutin ang katanungan ng binata. Anak, umalis na sa trabaho si Aling Sena at magpapahinga na daw siya. Hindi na daw siya magpapaalam sa'yo dahil alam niya daw na malulungkot ka at hindi mo siya papayagan. Malungkot na sagot ng babae. Bigla na lamang tumulo ang luha ni Carlo nang malaman ang bagay na ito. Wala na ang babaeng tagapagtanggol niya sa tuwing nasasarmunan siya ng kanyang nanay. Pero huwag kang malungkot anak dahil ipapalit niya daw sa kanyang pwesto ang kanyang dalagang anak para maging katulong natin, dagdag ni Veronica. Lumipas ang 2 araw ay may tao sa labas. Tinawag ng gwardiya si Madam Veronica na may isang dalaga daw ang naghahanap dito. Napag-alaman naman niya na ito ang anak ni Aling Sena, kaya agad nila itong pinapasok sa loob ng bahay. Magandang hapon po, ma'am. Ako nga po pala si Bella at ako po ang anak ni Nanay Sena. Nakangiting bati ng dalaga. Mabuti naman at nakarating ka na dito. Ayaw kasi namin kumuha ng ibang katulong dahil mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Siya nga pala si Carlo, ang aking anak, at siya ang pagsisilbihan mo, sagot ni Madam Veronica. Nakaisip naman ng paraan si Carlo upang mabigyan ng tulong si Aling Sena. Balak niyang magpadala ng mga pasalubong kay Bella tuwing uuwi ito sa probinsya. Gusto niya kasi masigurado na maayos pa rin ang kalagayan ng matanda kahit hindi na ito nagtatrabaho sa kanila.
O sige, ikaw na ang bahala dyan. May aasikasuhin lang ako sa labas ng bahay dahil may iniuutos sa akin ang aking asawa. Paalam ni Madam Veronica. Pagkalabas ng babae ay agad na kinausap ni Carlo si Bella. Kailan ka uuwi sa probinsya? At kumusta na ba ang nanay Sena? Nagmamadaling tanong ni Carlo. Sir naman, kadadating ko lang po dito. Tapos tinatanong niyo kaagad ako kung kailan ako uuwi. Natatawang sagot ng dalaga. Bella naman, sagutin mo na lang ang tanong ko. Kumusta na ba si nanay Sena? Tanong ng binata. Napayoko naman si Bella dahil ang bilin sa kanya ng kanyang nanay ay huwag nitong sasabihin kay Carlo ang kanyang kalagayan. May sakit si nanay at hindi na siya nakakatayo. Pagka-uwi niya sa amin ay biglaan siyang nanghina. Hindi naman ganun kalala ang kanyang sakit pero hindi na siya nakakakilos ng maayos. Ang sabi niya pa sa akin ay huwag ko daw sasabihin sa'yo ang bagay na to dahil tiyak daw na mag-aalala ka sa kanya. Malungkot na sagot ni Bella. Nang dahil doon ay sinama ng binata ang kanilang katulong sa labas ng bahay. Pumunta sila sa padalahan ng pera upang bigyan ng tulong si Aling Sena. Lumipas ang isang buwan ay palaging ganito na lamang ang nangyayari. Hindi mapakali ang binata na hindi matulungan ang kanyang nagsilbing nanay. Isang araw ay malapit na ang Kapaskuhan kaya napagdesisyonan ni Bella na umuwi sa kanilang probinsya. Tinawag naman ito ni Carlo at isinama sa isang mall. Namili sila ng mga pagkain upang ipasalubong sa matanda. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Carlo kay Madam Veronica na ihahatid na niya si Bella sa kanilang probinsya. Ano? Ang layo naman ng balak mong puntahan, anak. Nag-aalalang sabi ni Veronica. Naboboring na po kasi ako, mami. Gusto ko lang din pong bisitahin si Nanay Sena. Sagot ng binata. Agad silang umalis at sumakay sa kanyang sasakyan. Mahaba-habang oras ang kanyang minaneho at sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ng dalaga. Carlo, anak ko, miss na kita. Kumusta ka na? Nag-abala ka pa sa pagpunta rito? Masayang sabi ni Aling Sena. Okay naman po ako, Nay. Oo nga po pala, marami po akong pasalubong sa inyo. Magpapahinga lang po ako ng kaunting oras at uuwi na rin po ako. Gusto ko lang po kayong makita at mayakap ng mahigpit. Masayang sagot ng binata. Lumipas ang 3 oras ay nagpaalam na si Carlo. Biglaan namang pumatak ang kanyang luha dahil mamimiss na naman niya ang kanyang nanay-nanayan. Ngunit habang siya ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan ay hindi niya malaman kung bakit hindi siya mapakali. Hindi si Aling Sena ang pumapasok sa kanyang isipan, ngunit ang anak nitong dalaga. Hindi niya malaman kung bakit hindi maalis sa isipan niya si Bella, kaya iniisip niya na baka humahanga siya sa dalaga. Ano ka ba, Carlo? Mag-isip ka nga ng tama. Magagalit ang mami mo kung sakaling malaman niya na may gusto ka sa isang katulong. Sinampal ni Carlo ang kanyang pisngi habang sinasabi ang bagay na ito. Lumipas ang mga araw ay bumalik na si Bella sa kanilang bahay. Hindi nakatulong ang tingin ng binata dito, ngunit isa ng napakagandang diwata na pilit binibighani ang kanyang puso. Bella, kumusta ka na nga pala? Masaya naman ba ang Pasko mo? Oo nga pala, may regalo nga pala ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Carlo. Kitang-kita naman ni Madam Veronica na iba ang tingin ng kanyang anak sa kanilang katulong. Agad binuksan ni Bella ang regalo ni Carlo sa kanya at nagulat na lamang ito nang makita niya ang isang gintong kwintas. Wow! Ang ganda naman po nito, Sir Carlo. Bakit niyo po ako niregaluhan? Nagtatakang tanong ni Bella. Basta, gusto ko lang na maging malapit ang loob mo sa amin para hindi ka na mahiyang kumilos dito sa loob ng aming bahay. Nakangiting sagot ng binata. Pero alam ni Madam Veronica na may paghanga si Carlo kay Bella. Hindi lang ito makakilos dahil baka nagkakamali lamang siya. Carlo, bakit mo binigyan ng gintong kwintas ang ating katulong? Seryosong tanong ng babae. Mami naman, anak siya ni Nanay Sena. Kaya gusto kong maging masaya siya dito para maging masaya din ang kanyang ina. Palusot ni Carlo sa kanyang nanay. Lumipas pa ang mga buwan ay palagi na lamang nakatitig ang binata sa kanilang katulong.
Hindi na nito mapigilan pa ang kanyang sarili at isinama niya ang dalaga sa labas ng kanilang bahay. Pakunwaring may bibilhin lang sila sa labas, pero dito na pala niya aaminin ang kanyang pag-ibig kay Bella. "Sir, bakit po tayo nandito sa pasyalan? Ang akala ko po ba ay pupunta tayo sa tindahan?" Nagtatakang tanong ni Bella. "Bella, may aaminin kasi ako sa iyo eh. Hindi ko na kaya pang itago sa iyo ang bagay na to. Mahal kita, Bella." Pag-amin ni Carlo. Gulat naman ang dalaga at biglaan na lamang nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi nito malaman ang isasagot niya kay Carlo dahil magkaibang-magkaiba sila ng buhay. Sa TV niya lang kasi napapanood ang ganitong mga pangyayari. Ngunit ngayon ay nangyayari na sa totoong buhay. Sir, hindi ko po alam ang aking sasabihin." Kinakabahang sagot ni Bella. "Okay lang yan. Bibigyan kita ng oras para makapagdesisyon kung papayagan mo ba akong manligaw." Positibong sagot ng binata. Pagkatapos noon ay namasyal sila at kumain sa masasarap na restaurant. Masayang-masaya naman si Bella dahil ngayon lang ito nangyari sa kanyang buhay. Maya-maya lamang ay umuwi na sila. Nagulat naman ang dalawa nang makita si Madam Veronica na nakatayo sa harap ng pintuan. "Anak, saan kayo nagpunta?" Tanong ng babae. "Namili lang po kami sa labas." Matipid na sagot ni Carlo. Pero nang hinanap ng kanyang nanay ang kanilang mga pinamili ay wala silang naipakita. "Bella, ikaw ang tatanungin ko dahil mukhang hindi nagsasabi ng totoo ang aking anak. Saan kayo nagpunta?" Seryosong tanong ni Veronica. Kabang-kaba talaga ang dalaga at tumingin pa ito kay Carlo bago sagutin ang katanungan ng kanyang amo. "Ma'am, sa totoo lang po ay sa pasyalan po kami pumunta. Isinama po ako ni Sir Carlo." Nakayukong sagot ni Bella. Nang dahil doon ay tumango-tango lamang si Veronica at alam na niya ang kasagutan. May gusto nga ang kanyang anak na si Carlo sa kanilang katulong, ngunit alam naman ito na wala pa silang relasyon. Isang araw ay pumayag na si Bella na ligawan siya ng binata at lumipas lamang ang isang linggo ay sinagot na niya ito. "Pangako, Bella, naiingatan kita at ikaw lang ang babae na mamahalin ko." Masayang sagot ni Carlo. Ilang buwan din nila itong itinago kay Veronica, ngunit walang sikreto ang hindi mabubunyag. Habang naguhugas ng pinggan si Bella, ay bigla na lamang itong niyakap ni Carlo mula sa kanyang likuran. Hindi na malaya ng binata na naroon pala ang kanyang ina. "Carlo, ano ang ibig sabihin nito?" Inis na tanong ni Veronica. "Mami, magkasintahan po kami ni Bella." Lakas loob na sagot ng binata. Nang dahil doon ay galit na galit ang babae. Ayaw na ayaw talaga nito na mapupunta ang kanyang anak sa isang mahirap. Palihim na kinausap naman ni Carlo ang kanyang kasintahan at sinabi na huwag itong mag-alala. Isang araw ay nagkaroon si Carlo ng mahalagang lakad at 3 araw itong mawawala. Nang dahil doon ay si Madam Veronica at Bella lamang ang natira sa kanilang bahay. Nagkaroon ng pagkakataon ang babae na pahirapan ng kanilang katulong. "Hiwalayan mo ang anak ko dahil pera lang naman ang habol mo sa kanya." Galit na sabi ni Veronica. "Ma'am, mahal ko po si Carlo at hindi po pera ang habol ko sa kanya. Patawarin niyo po ako." Nakayukong sagot ni Bella. Nang dahil doon ay lalong nagalit ang babae. Isinama nito ang dalaga sa loob ng banyo at isinubsob nito ang muka sa inidoro. "Hindi mo ba hihiwalayan ang aking anak?" Galit na tanong ni Veronica. Hindi naman makasagot ng maayos ang babae dahil nakasubsob ang mukha nito sa loob ng inidoro. Pagkatapos noon ay kung ano-ano pa ang ginawa sa kanya ni Madam Veronica. Hinampas pa siya nito ng walis ng paulit-ulit at nagdahilan ito ng pamamasa ng kanyang braso at hita. Ngunit hindi pa nakontento si Veronica sa pagmamalupit kay Bella. Noong humihigop siya ng mainit na kape, ay ibinuhos niya ito sa mukha ng dalaga. Nang dahil doon ay iyak ng iyak ang dalaga at hindi na talaga niya malaman kung ano pa ang kanyang gagawin nang biglang dumating si Carlo kasama ang kanyang asawa. "Mami, si Daddy po, narito na. Kaya po ako umuwi ng maaga." Masayang sabi ni Carlo. Ngunit nagulat naman ang lahat nang makita nila si Bella
na umiiyak at basang-basa ito ng kape. Kitang-kita din nila ang mga pasa nito sa katawan. Bella, anong nangyari dito? Nag-aalalang tanong ni Carlo. Sinasaktan ako ni Ma'am Veronica noong nalaman niya na may relasyon tayong dalawa. Umiiyak na sagot ng dalaga. Carlo, ang gusto ko lang naman ay mayaman ang iyong maging nobya. Hindi ka ba marunong makinig sa akin? Nakasimangot na tanong ng kanyang nanay. Nang dahil doon ay nagalit ang kanyang ama dahil kauuwi lamang nito galing sa ibang bansa. Tapos ganito pa ang kanyang makikita. Veronica, nakalimutan mo na ba kung saan ka nang galing? Bakit ganyan mo na lang ituring ang nobya ng ating anak? Galit na sabi ng kanyang asawa na si Sir Joaquin. Nang dahil doon ay biglang napayuko ang babae dahil nakita nito na mainit ang ulo ng kanyang asawa. Bakit? Saan po ba kayo nang galing, Mami? Nagtatakang tanong ni Carlo. Veronica, sumosobra ka na. Kung ayaw mong magalit ako, ay ikaw ang magkwento sa kanila. Galit na sagot ni Joaquin. Nang dahil doon ay napahiya ang kanyang nanay at ikwinento ang kanyang sikreto. Pasensya na, Bella at Carlo. Dati din akong katulong sa mga magulang ng tatay mo at hindi nila matanggap na ako ang naging asawa niya. Patawarin niyo ako dahil nalimutan ko kung saan ako nagmula. Umiiyak na sabi ni Veronica. Nang dahil doon ay halos mapaluhod ang babae sa hiya. Napatingin dito si Bella at naiintindihan ang nararamdaman ng babae. Tumayo na po kayo dyan at agad ko na po kayong pinapatawad, sabi ni Bella. Simula noon ay natanggap na ng babae ang relasyon ng kanyang anak at ng kanilang katulong. Natuto siyang tumingin sa pinanggalingan dahil ang lahat ng alaala ay pumasok sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, Bella, kung naging malupit ako sa'yo. Paumanhin ni Veronica. Wala pong problema at naiintindihan ko po kayo simula nang marinig ko ang inyong istorya. Sagot ng dalaga. Nang dahil doon ay si Madam Veronica pa ang nag-asikaso ng kanilang kasal at sa panahong ito ay excited na siya na makita ang kanyang magiging apo. Inimbitahan nila si Aling Sena pati na rin ang pamilya nito na sa kanila na tumira. Malakas na ang matanda sa tulong ni Carlo at simula noon ay namuhay sila ng masaya at isang buong pamilya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.